What's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys, meron tayong gagawin. So meron tayong nalikom dito, mga tiraso na marine guys. So gagawa tayo ng subwoofer box. Kasi wala na tayong subwoofer box dito na maliit. So meron akong speaker dito na 15 inches. So walang mga box. So ito baka magkasya to sa gagawin natin na box na to. So papakita ko sa inyo guys itong speaker natin dito. So stay tuned. So ito guys, bali ito yung speaker natin dito na 15 inches. So hindi na natin gamit kasi binintak kasi yung mga box nito, mga MCB. So nagpalit na kasi ako ng mga Deep D18 na MCB box. So ito, gagawan ko ito ng box. Kasi meron naman ako mga tiraso dito, baka magkasya po ito. Isa muna yung gagawin ko. Yan. Pagkasyahin ko na lang yung mga tira ko dito. Yan na mga marine. Ito yung mga tira natin pag merong order. Yan. Baka makabuo tayo ng box ngayon. Simpleng box lang yung gagawin natin dito para lang mayroon tayong pang demo setup. Yan. Kasi medyo mabigat yung D18 kapag mag-demo tayo. Sobrang bigat. Kailangan pa natin ng helper. Ito, mas maganda 15. Kasi mabubuhat lang natin. So, maliit lang yung box gagawin natin dito. 20 inches siguro yung kuan. Papakita ko na lang yung box kapag nabuo na. Yan. So, ito yung speaker natin. Medyo matagal na to, mga 3 years. 3 years plus. Ito yung pinakauna nating speaker. Na Joson, no? 1000 watts po ito na speaker. 15 inches. Malakas naman to. So, isa muna para meron tayong magagamit sa mga upcoming demo tutorial. Babalik na tayo sa mga tutorial setup. Yan. Para naman meron tayong mai-share sa inyo. So, okay pa naman to. Medyo kinalawang lang siya. So ito po mga guys, meron na tayong nakat na dalawa. Siding po ito. Kada gilid. Yan. So meron tayong sukat. Yung lapad niya. Ito yung lapad natin sa siding. Yan. 22 inches and 1/2. Ito guys oh. 22 inches and 1/2. Tapos yung height niya, yung taas ay 20 inches lang oh. Yan. So 20 inches yung height, yung haba is 22 inches and 1/2. So magka-cut naman tayo sa taas tsaka ilalim. So dahil ubos na yung isa natin dito, meron pa tayo dito malaki. Sa ilalim tsaka sa taas
pwede pa natin magamit yung sa likuran, yung tiraso. Guys, meron na tayong nakat para sa itaas tsaka sa ilalim. Yan. So makikita natin guys, ito yung sukat nito, yung haba sa likuran ay 22 inches, 1/2. Tapos yung lapad nito ay 18 inches and 1/4. Yan. Bali yung sa taas dito guys ay plain. Yan, ito yung ilalagay ko sa taas kasi lalagyan ko to ng metal plunger dito sa gitna. Ito. Pero itong sa ilalim guys, meron akong dugtong dito kasi pinagtipid ko lang yung marin dito guys. Ito yung ilalagay ko sa ilalim. Kapag nadugtong na to, lalagyan ng stick wheel tapos may brace sa loob ay matibay na. Ito siya guys, oh. Nilagyan ko ng temporary ng brace sa loob. Pero tatanggalin ko ito kapag i-assemble na natin. Lalagyan ko itong pandikit tapos lagyan ng mahaba pag ganon. Yan. Pag i-assemble na natin. Yan. Tsaga-tsaga lang guys para mabuo natin yung project natin dito. So, hindi naman to makikita kasi babatakan naman natin to pagkatapos. Yan. Babatakan natin ng epoxy. So, okay pa din. Ayan. Sayang naman pag hindi natin gamitin yung mga tiraso na mga marin. Magagamit pa naman. Ayan o. Ayan. Yung mga aso natin guys o. So, ngayon, i-assemble muna natin yung kwadrado bago tayo magpatuloy sa likuran tsaka sa mismong harap niya guys.
Guys, ito na po guys, oh, yung box natin. Bali, naka-quadro na po siya. Yung kulang nito is sa likuran na lang at saka sa harap. Tapos yung kanyang disenyo. Ganon. Ayan. So, susukatin na lang natin sa likod. Tapos, magkakat tayo. Tapos mga guys, dito sa harap. Ayan. Makikita natin, meron tayong linyada dito. Yan, yung distance dito guys ay 2 inches and 1/2. Bali dito natin ilalagay yung ating pinaka speaker board. Yan. 2 inches and 1/2. Yan. So, kita natin ito yung sa ilalim, meron tayong brace nakalagay kasi dugtong po ito, mga retaso. Para lang makabuo tayo guys. So, hindi masyado malaki, hindi masyado maliit. Sakto lang mapasok yung ating 15 inches na speaker. So magsusukat tayo sa likuran tapos sa harap para mabuo na natin. So stay tuned mga guys. Guys, ito yung pang harap natin tsaka likuran, oh. Yan. So ikakat muna natin. Guys, ito na yung sa harapan natin. Check muna natin guys kung kasya ba yung butas sa ating speaker. So kasya po siya. Yung gagawin natin, kakat na lang natin kada gilid para sa kanyang breather. So kakat natin guys. So ito guys, meron tayong guide, yung pinaka breather dito. Yung mga Martin or Audio Design guys, naka breather niya is kada gilid. So meron akong sukat dito guys sa gilid, ay yung sukat ko dito guys ay 5 inches and 1/4. Yan, 5 inches and 1/4. Naka quadro po yan guys, 5 inches and 1/4. Lahat po yan kada kanto niya. Tatanggalin natin yung 5 inches and 1/4. Ayan. Ito guys, 5 inches and 1/4. So ikakat natin tong apat kada gilid, 5 inches and 1/4. Ayan. So cut muna natin guys ito. So ito guys, nakat na natin kada siding ng ating speaker board.
Ayan. So kapag nailagay na natin to guys sa ating box, ay ganito na po siya. Ito na po yung design niya guys. Ayan. Ito na po siya. Ayan. Bali ito yung design niya. Open type. Pero dito sa harap is meron po itong screen dito. Ayan. So kakabit muna natin to guys. So bukas na lang siguro lagyan natin ng, kasi yung breather niya kailangan lagyan natin dito ng gap. Yan. Para yung hangin niya pupunta muna sa likod patungo dito sa labas. Kailangan merong division dito. Yan, kada kanto. So sa ngayon kakabit ko muna dito guys yung speaker board. Guys, ito na po yung design natin ng box, oh. Yan. So kung hindi kayo familiar nito, guys, yan. Kadalasan familiar na sa mga gumagamit ng mga PA setup, yung mga Sound Pro. Ito yung mga binibenta sa market, yung mamahalin na merong subwoofer tapos meron na amp sa likod. Yung mga active na speaker. Ito yung mga design kadalasan ginagamit sa mga sound system, mga PA setup. Yan. Pero meron din gumagamit nito. DIY lang. Separated na yung amplifier. Yan. Pero pwede naman natin lagyan to kasi meron ng allowance sa loob. Pero depende na sa susunod na video natin kung malagyan natin amplifier sa loob. Yan. So, update ko lang po kayo mga guys kung anong mayari dito sa box natin. Meron pa tayong lalagay dito. Yung baganon sa loob, slant. Yan, para yung hangin niya is papunta muna sa likod bago siya magpunta sa harap. Tapos, lagyan natin ng plunger. Siyempre yung handle. Yan. Siguro DIY na lang na handle dito guys. Ayan, depende na lang sa susunod na video natin, papakita natin guys. So ilang guys yung video, abangan nyo. Magbibigay ako ng full sukat nito sa box design nito guys. Ayan, abangan nyo lang sa mga next video natin. So medyo gabi na, susunod lang na video natin para matapos natin guys. So yun guys, maraming salamat, God bless, ingat tayong lahat.